Nagsisimula ang kwento kung saan sa mundong ito, may mga Diyos ngunit nawala silang lahat papunta sa ibang mundo at ang mga tinatawag na Kashi lamang ang may kakayahang ibalik ang mga Diyos sa mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasara sa kanila sa mga bid na tinatawag na Sai. Isang misteryosong lalaki ang lumapit sa ating bida na si Ichiyo at ipinakita sa kanya ang isang teknik na tinatawag na tuka. Sinabi ng lalaki kay Ichiyo na tandaan ang bawat detalye ng teknik dahil magagamit ito upang hulihin ang sinumang Diyos at kapag naging isang Kashi si Ichiyo, magkakaroon siya ng kakayahang gawing kanya ang anumang Diyos. Magagawa pa niyang ibalik ang apat na maalamat na masamang Diyos sa mundong ito. Pinakaimportante kay Ichiyo ay mabibigyan siya ng kapangyarihan na palayain ang kanyang amain mula sa pagkakakulong. Pagkalipas ng ilang taon ay may isang lalaking nagngangalang Tenko ang lumabas mula sa isang bukal at binati ang mga tagapagbantay ng pintuan. Nagtataka ang mga tagapagbantay kung nasaan si Ichiyo at ipinaliwanag ni Tenko na nahihirapan siyang bumalik dahil hindi siya marunong lumangoy. Nagpanik si Tenko dahil kasalanan niya na nalunod si Ichiyo, kaso hindi niya mapigilan ang tawa nang makita niya ang nakakatawang itsura ng mukha nito. Sinubukan ni Tenko na gisingin siya ngunit hindi ito gumana kaya't kinailangan niyang subukan ang mouth-to-mouth resuscitation. Sa huli ay nagising si Ichiyo sa tamang oras para patumbahin si Tenko at nag-away ang dalawa tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng paglangoy, pero itinulak ni Ichiyo si Tenko mula sa tulay at sinabing mag-aral itong lumangoy sa mga ulap. Sumigaw siya sa isang clerk dahil ipinadala siya sa lugar na walang Diyos pero lumabas na kasalanan pala niya ito. Nag-alok ang clerk na magbayad ng malaking pera para sa mga bid na mayroon na siya pero ayaw niya itong ibigay, at nakita ng lahat ang kanyang pagkakamali at tinawag siya bilang ang kilalang palpak. Pinakain sila ng isang lalaking nagngangalang Rockon pero nag-away sila dahil hindi tumitigil si Tenko sa pang-aasar kay Ichiyo tungkol sa pagiging isang palpak. Ipinaalala ni Rockon kay Ichiyo na hindi siya isang homeless shelter, kundi isa siyang bihasang tagapagsanay. Tumanggi siya na magpaturo kay Rockon kaya kinalok na lang ni Rockon na sanayin muli si Tenko. Iniisip ni Tenko na mas kailangan niya ng Kashi training kaysa kahit ano pa kaya nagsimula na naman silang magtalo. Iniisip ni Rockon kung gaano kaiba ang kanilang relasyon dahil si Tenko ay isang servant god ni Ichiyo. Tulad ng pangalan ng mga servant god ay dapat lubos na masunurin sa kanilang mga amo, kaya handa silang isakripisyo ang kanilang buhay kung iutos ito ng kanilang amo at gayunpaman. Si Tenko at Ichiyo ay mas parang magkaibigan ang turingan at ang isa pang servant god ni Ichiyo na si Kaka ay dumating at kailangan siyang pakainin. Sinubukan ni Rickon na pakainin siya pero mabilis siyang tinanggihan ni Kaka at tinawag ni Tenko si Rickon na goofball at hindi makapaniwala na isa itong seryosong tagapagsanay. Nainsulto si Rickon kaya nangako siyang ipapakita kung ano ang kaya niyang gawin. Pinuntahan nila ang isang servant god na nagngangalang Guki na nagturo kay Rickon ng lahat ng alam niya tungkol sa pagsasaka. Ipinakita ni Guki ang ginagawa niya sa pamamagitan ng pagdurog muna ng bato hanggang maging alikabok. Inisip ni Ichiyo na medyo nakakabagot ang trabaho para sa isang Diyos. Pero ang mundong ito ay puno ng bato at mahalaga ang paghahanda ng mga bukirin para makapagtanim ang mga magsasaka. Noong matagal ng panahon ay mayroong 8 milyong Diyos sa mundong ito kaya napakaraming bulaklak na isang lunti ang taniman at pagkain. Ngunit nang mawala ang mga Diyos ay naging tuyot at patay ang lupa at ipinaghahanda ni Guki ang paglibing ng isang uod na magpapanumbalik ng sigla sa lupa. Tinuro ni Rickon na mura ang uod at hindi ito magbibigay ng magandang ani at ginagawa lamang ni Guki ang utos ng kanyang amo at dumating ang kanyang amo na si Bie. Agad na tinawag ni Ichiyo na manloloko si Bie dahil gagamitin ang murang uod para magmukhang masigla ang lupa at ibebenta ito bilang bukirin. Sinabi niya na kailangan niyang iulat ito kaya't sinisi ni Bie si Guki sa pagkakalantad at lumingon si Bie kay Ichiyo at nakilala ito bilang pinakapalpak na Kashi sa kasaysayan. Sinimulan niyang i-trash talk ang mga servant gods ni Ichiyo dahil mukhang hindi sila nasanay ng maayos. Pero tinadyakan siya ni Kaka sa mukha at pinagpapalo siya ni Kaka ng husto kaya napilitan itong umalis pero bago umalis ay may ibinigay ito kay Guki. Ipinaliwanag ni Guki na hindi galit ang kanyang amo dahil sa ibinigay sa kanya at tinanong ni Ichiyo kung maaari niya itong makuha. Tumanggi si Guki na basta na lang ibigay ang regalo ng kanyang amo kaso nagustuhan niya ang kwintas ni Ichiyo. Sinabi ni Rickon na nakakatawa ang kahilingan ni Guki subalit nagulat ang lahat nang pumayag siya sa palitan at sinubukan nilang pigilan siya sa pagpapalit ng kanyang sai. Kaya ibinigay na lang niya ito kay Guki para sa isang araw.
Pagkatapos nilang umalis ay naisip ni Rikan kung bakit ganoon na lang ang interes ni Ichiyo sa bagay na iyon, ipinakita ni Ichiyo na ang totoo ay itinatakot ni Bie si Guki. Binigyan niya ito ng discount card para sa isang pamimilihan ng karne bilang banta na ipagbili siya bilang baka napapatayin. Nandidiri si Rikan sa pagtrato ni Bie sa kanyang servant god pero humanga ang lahat kay Ichiyo dahil kinuha niya ang card bago pa man mapansin ni Guki. Hinangaan ni Guki ang mga side-bids pero dumating si Bie upang tanungin kung saan ito nakuha. Ipinaliwanag ni Guki na dapat niya itong ibalik kay Ichiyo kaso may ibang plano si Bie at natapos na ang grupo sa pagkain na ibinigay ni Rikan, kaso may nangyayaring kakaiba kay Kaka. Natarante si Rikan ng malinaw na may nangyayari sa side-bids niya at natukoy ni Ichiyo na nabasag ang kontrata ni Kaka bilang servant god. Nag-transform si Kaka habang nawawala ang kontrol niya sa kanya at tumakbo siya pabalik kay Bie. Tinapos ni Bie ang isang ritual na ganap na nagwakas sa kontrata sa pagitan ni Kaka at ni Ichiyo. Ang layunin ni Bie ay sirain si Ichiyo upang hindi na siya makilala bilang isang kashi at biglang natatarante si Guki, at lumabas si Bie mula sa kanyang bahay upang makita ang nag-transform na si Kaka at inilabas ni Kaka ang kanyang malakas na boses. Kaya nakiusap si Guki sa kanyang amo na tumakas habang nagsisimula siyang mag-transform. Si Guki ay nagwala dahil nasa ilalim na siya ng kontrol ni Kaka at nakiusap si Bie na iligtas ang kanyang buhay. Inutusan ni Kaka si Guki na tapusin si Bie ngunit biglang lumitaw ang isang puting buhok na lalaki upang iligtas siya. Nagulat siya nang makilala niyang si Tenko pala ito, at sinabihan siya ni Tenko na huwag siyang tawagin ng basta-basta. Sinabi ni Kaka kay Tenko na umalis siya sa daraanan dahil nais niyang parusahan siya at sumang-ayon si Tenko na mas mabuting wala ang taong katulad ni Bie sa mundo. Dumating si Ichiyo upang sawayin si Tenko sa pag-encourage kay Kaka at iniutos niya kay Kaka na tumigil na. Determinado si Kaka na pagbayarin si Bie sa pag-insulto sa kanyang amo ngunit tinatakot siya ni Ichiyo na paparusahan siya kaya siya'y napatigil. Sinabi niya na paparating na ang mga gwardya at magkakaroon siya ng mabigat na parusa kung sasaktan niya ang isang tao at nagsimulang umiyak si Kaka, ngunit ang kanyang boses ay nagdulot ng matinding pinsala sa lahat. Ibinigay niya kay Ichiyo ang kanyang mga beads kaya't sinimulan ni Ichiyo ang paggawa ng bagong kontrata, ipinatupad niya ang teknik na to at namangha ang mga Diyos sa ritual, pati si Bie ay hindi makapaniwala na ito ang tinatawag nilang kilalang palpak. Ipinaliwanag ni Tenko na hindi ang pagsayaw sa toa ang dahilan kung bakit tinawag siya na isang palpak. Sinabihan niya si Bie na takpan ang kanyang tainga dahil hindi pa natatapos ang ritual at ang huling bahagi ay talagang matindi. Sinimulan niya ang pagkanta bilang bahagi ng kanyang toa subalit hindi ito kasing ganda ng sayaw. Para itong pagsigaw pero epektibo pa rin at ang toa ni Ichiyo ay hindi pangkaraniwan dahil hindi siya marunong kumanta. Sa normal na toa naaakit ang mga Diyos at nabubuo ang kontrata pero dahil siya ay wala sa tono, ginamit ang kanyang masamang pagkanta para mawalan ng malay ang mga Diyos at sa puwersahang paraan nabuo ang kontrata. Si Guki ay naging walang kapangyarihang sanggol ngunit sinabi ni Tenko na maswerte siya, kung tinamaan siya ng direkta ng kanta ni Ichiyo ay baka namatay na siya. Nabigla si Bie nang matutunan ang lahat ng ito at iniisip niya kung gaano kalakas talaga siya at ang makaligtas sa kanta niya ay nangangahulugang ang mga servant gods niya ay napakalakas din. Sinabi ni Tenko na normal lang siya at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Raon na hindi niya maibabalik si Guki sa dati niyang anyo. Mula ngayon si Ichiyo na ang mag-aalaga kay Guki at dati si Guki ang pinagkukunan ni Bie ng kita, kaya kakailanganin ni Bie na maghanap ng ibang paraan para kumita. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng maliliit na Diyos na nagpasaya ng lahat kaso biglang lumitaw ang isang galit na lalaki upang kunin si Ichiyo. Ang pangalan niya ay Cory at dinala niya ito upang makita si Raikai at ipinaliwanag niya na wala siyang nakita ni isang Diyos sa lugar ng Japan na pinuntahan niya. Ngunit sinabi ng mga lalaki na mali ang iniisip niya at ipinaliwanag nila na karamihan sa mga Diyos ay umalis para dumalo sa isang pista na kanilang ina-attend taon-taon. Pero may ilang Diyos na naiwan upang magbantay at naguluhan si Ichiyo kaya ipinaliwanag pa nila na hindi nila ipinadala si Ichiyo sa Japan para maghanap ng mahina o isang ordinaryong Diyos. Nabigla si Ichiyo nang napagtanto niyang ipinadala nila siya doon upang hanapin ang apat na masama at dumarami ang mga lindol sa mundong ito, kaya kailangan nilang ibalik ang apat na masasama upang maging mga haligi na susuporta sa mundo. Sa ngayon ang lolo ni Ichiyo na si Hugo ang sumusuporta sa mundo bilang haligi nito. Ngunit malaki na ang epekto nito sa kanya at hindi tiyak kung hanggang kailan pa niya ito kakayanin,
kaya't kailangang bumalik ni Ichiyo sa Japan at pumayag siya na bumalik ngayon. Nagtatanong ang mga lalaki kung ano ang mangyayari at una ay lulubog ba ang buong mundo, o maibabalik ba ni Ichiyo ang apat na masasama. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.